Yaya Eva! Pakiabot yung phone ko! May tumatawag! Sigaw ni Zoe habang naliligo ng sariwang gatas na nakalagay sa bathtub. Yaya Eva, ano ba? Yung cellphone ko sabi! Kanina pa rin ang ring! Ilang minuto nang nagsisisigaw si Zoe, pero hindi naman siya sinusunod ng personal maid niya. Kaya tumayo na siya para siya na mismo ang sumunod sa kanyang inuutos. Kapag talaga ako nainis, sisisantihin ko na yung matanda na yun eh. Pagtayo ni Zoe ay kumuha siya ng tuwalya upang pangtapis sa kanyang katawan. Nang biglang pumasok si Yaya Eva sa banyo. Ito na po ang cellphone niyo, Senyorita Zoe. Pasensya na po kung natagalan. Nag-aasikaso po kasi ako sa labas. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Simpleng utos, hindi mo masunod. Pasensya na po talaga, Senyorita. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na. Dahil sa susunod na mahuli ka pa, hindi na kita bibigyan ulit ang pagkakataon dahil sisisantahin na talaga kita. Tsaka sa susunod, hawakan mo tong cellphone ko na mas maayos, okay? Alam mo ba kung gaano kamahal tong cellphone na to, ha? Kulang pang kabayaran ng buhay mo dito. Hindi na nakapagsalita si Yaya Eva. Napapalunok na lamang siya at hindi na nagsalita dahil masyadong mabigat ang pananalita ng alaga niya. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Yaya Eva? Lumabas ka na! Sigaw ni Zoe. Get out of here! Dahil sa pangmamaliit at pagsasalita ng kung anong-anong masasakit na salita ni Zoe, ay wala nang nagawa si Yaya Eva kung hindi ang mapatungo na lamang. Alam ko namang may taglay talagang kasamaan ng ugali si Senyorita Zoe. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko makakayanan mga ginagawa at sinasabi niya sa akin. Masyado nang below the belt ang ginagawa niya. Bumuntong hininga ng napakalalim si Yaya Eva bago siya muling nagsalita. Kung mabibigyan lang ako ng pagkakataong umalis dito, aalis talaga ako. Ayoko na magtrabaho sa impyernong buhay na to. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera para pangsuporta sa pamilya ko sa Pilipinas, hindi ako magtsatsaga dito. Napakahirap kumita ng pera kaya kailangan ko magtiis. Samantala, pagkalabas ni Yaya Eva ay muling nagring ang cellphone ni Zoe. Unregistered number? Sino naman kaya ang lapastangan nangangambala sa pamamahinga ko? Muling bumalik sa kanyang bathtub si Zoe. Sa kanya sinagot ang tawag nito. Hello? Who the fuck is this? Bungad ni Zoe matapos niyang sagutin ang tawag. Hello? Taadang nasa kabilang linya. Is this Zoe Benitez? Yes, speaking. Pasensya na po sa abala, Miss Zoe. Pero may masama po kaming balita sa inyo. Masamang balita? Anong masamang balita naman yan? Inis na sagot niya dito. Kailangan mo na pong umuwi ng Pilipinas. Kailangan ka ng inyong ama. Inilagay ni Zoe ang cellphone niya sa loudspeaker bago ito ipinatong sa kanyang tabi at ipinagpatuloy ang pagbababad. Pamilyar sa akin ang boses mo. Sino ka ba? Ako po si Chandler. Kaano-ano mo si Daddy? Ano ka ba niya at sino ka sa buhay niya? Ako po. Personal bodyguard ako ng inyong ama. Oh, ikaw pala. How are you, Chandler? Kamusta na? Matagal-tagal na rin nung huli tayong mag-usap ah. Ayos lang po ako, Ma'am Zoe. Pero ang daddy mo po, kailangan niya ng tulong mo. Ano bang nangyari sa kanya? Hindi niya na ba kayang i-handle ang pera niya kaya pinapauwi niya ako para manghingi ng tulong? Gusto ba niyang tulungan ko siya magbilang? Sarkastikong sambit ni Zoe. Hindi po sa ganon, Miss Zoe. Patay na po ang inyong ama. Bumalik ka na dito sa Pilipinas para makasama mo siya sa mga huling sandali ng buhay niya. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig si Zoe. Ilang minuto rin siyang natahimik dahil doon. Ihanda mo na ang private plane at uuwi na ako sa Pilipinas. Ora mismo. Magsisimula na ako mag-ayos ng mga gamit ko. Tapos tatawagan kita pagkatapos. Isasama ko na rin ang personal maid ko at isang bodyguard. Samit ni Zoe habang dahan-dahang umahon sa bathtub. Yung personal yaya mo na lang ang isama mo, Miss Zoe.
Hindi mo na kailangang isama ang bodyguard mo. Bakit naman hindi? Sagot mo ko kapag may nangyari sa akin habang nasa Pilipinas ako? Opo. Walang alinlangang sambit ni Chandler. Bago siya mamatay, ibinila niya sa akin ang kanyang unika iha. At ang unika ihang iyon ay ikaw. Ibinilyan ka sa akin ng daddy mo kaya ako na ang bahala sa'yo. Okay. Malamig na tugon ni Zoe. Bigyan mo ako kahit na 2 o 3 oras para makapaghanda ng mga gamit. Tatawagan na lang kita o kahit ako ang tawagan mo. Copy that, Miss Zoe. Hindi na muling sumagot si Zoe. Pinatay niya na ang tawag at nagsimula ng banlawan ng kanyang sarili. Pagkatapos noon ay sumigaw na naman siyang muli. Ang boses niya ay nag-i-echo sa buong banyo ay masakit sa tenga. Kaya kaagad nang pumasok si Yaya Eva. Ano pong ipinag-uutos niyo, Ma'am Zoe? Ayusin mo na mga gamit mo. Ani Zoe habang pinupunasan ng lotion ang buo niyang katawan. Dahil sa narinig ay napasalubong ang magkabilang kilay nito. Bakit pinapaayos ni Senyorita ang mga gamit ko? Sinisisante niya na ba ako? Papaalisin niya na ba ako? Bakit niya kaya ako sinasabihang ligpitin ang mga gamit ko? Bago pa makasagot si Yaya Eva, ay muli na namang nagsalita si Zoe. Ano pang tinutunganga mo dyan? Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, ayusin mo na ang mga gamit mo. Bakit po, Senyorita Zoe? Ano pong problema? Bakit niyo po pinapaayos sa akin ang mga gamit ko? Ibabalik niyo na po ba ako sa Pilipinas? Nakatungo na lamang si Yaya habang nagsasalita siya. Dahil ayaw niyang tingnan ng mga mata ni Zoe. Kung iniisip mong sisisantihin kita, hindi pa mangyayari yun. Uuwi ako ng Pilipinas at isasama kita. Talaga po, matagal-tagal na rin nung huli akong nakauwi sa Pilipinas. Miss na miss ko na ang pamilya ko. Halos gustuhin ni Yaya Eva na magtatatalon sa tuwa dahil sa kanyang narinig. Ngunit ang sayang nararamdaman niya ay kaagad na napawi nang muling magsalita si Zoe. Huwag ka masyado magpakasaya. Huwag ka masyado ma-excite, Yaya. Hindi kita isasama sa Pilipinas para mag-enjoy. Wala tayong gala. At kung ano man, patay na si Daddy. At tumawag yung bodyguard niya sa akin. Gusto kitang isama dahil gusto kong tulungan mo silang mag-asikaso para sa burol ni Daddy. Isa pa, ni minsan ay hindi ko pa nararanasang mag-ayos ng burol. Kaya gusto kong tulungan mo ko. Sambit nito sa kanya. Naiintindihan ko po, Senyorita Zoe. Sambit ni Yaya Eva, saka muling tumungo. Kung wala na po kayong ipag-uutos, mauuna na po ako. Mag-aayos na po ako ng mga gamit ko. Okay, pakibilisan lang pag-aayos dahil aasikasuhin mo pa yung mga gamit ko. Wika ni Zoe bago niya muling ipinagpatuloy ang paglo-lotion sa magkabila niyang hita. Makalipas ang 2 oras. Ano yan, Yaya Eva? Wika ni Zoe sabay turo sa mga gamit na inihanda ng yaya niya. Sa dala mo, parang hindi ka nababalik dito ah. Parang dinala mo na yata lahat ng gamit mo. Yung sa akin, isang maleta lang. Tapos ikaw, ang dami-dami mong dalang bag. Inis pa nitong turan. Kasama na po kasi dito yung mga pampasalubong ko sa pamilya ko. Kaysa gumastos pa po ako para lamang sa balikbayan box, isasabay ko na lang po sa pag-uwi ko. Yeah, whatever. Basta matuto kang sumunod sa napag-usapan, okay? Uuwi ka para kay Daddy, hindi para sa pamilya mo. Magtatrabaho ka doon at hindi ka makikipagkita kung kani-kanino. Opo, Senyorita. Alam ko po at naiintindihan. Hindi pa tapos sa kanyang sinasabi si Yaya Eva nang biglang mag-ring ang cellphone ni Zoe. Itinaas niya ang isa niyang kamay para patigilin si Yaya Eva sa pagsasalita at para na rin sagutin ang nasabing tawag. Hello? Hello, Miss Zoe. Nandito na po ako sa Spain. Papunta na po ako dyan sa inyo. Siguro mga 5 to 10 minutes ay nasa pinto niyo na ako. Magsasalita pa sana si Zoe ngunit pinatay kaagad ni Chandler ang tawag. Samantala, nagmamadali si Chandler na makita at mapuntahan si Zoe
dahil wala ng oras para magtagal pa. Makalipas ang 8 minuto ay nakarating na si Chandler sa mansyon ng mga Benitez sa Barcelona, Spain. Medyo natagalan pa nga siya ng konti dahil sa laki ng mansyon ng mga ito. "Magandang araw, sir." Pagbati ni Chandler habang nakababa ang bintana ng kotseng gamit niya. "Ikaw ba si Chandler?" "Oo, boss." "Diretso ka na sa loob. Nabanggit ka na sa amin, Senyorita Zoe, ang nangyari. Hinihintay ka na niya sa loob." Sambit ng lalaki. Samantala, nakaupo pa sa kama si Zoe nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto. "Senyorita Zoe, naghihintay na po ang head security ng inyong ama sa baba. Hinihintay ka na po niya." "Okay, dalhin mo na lang itong mga gamit ko sa baba at sabihan mo na rin si Yaya Eva na aalis na kami. May pinapaasikaso pa ako sa kanya eh." Sambit niya dito. "Exactly as requested, senyorita." Sinimulan ng bitbitin ng personal bodyguard ni Zoe ang mga gamit niya bago nito lisanin ang kwarto ng kanilang senyorita. "Mukhang matagal-tagal pa bago ako makakabalik dito ah. Aking palasyo, nagsisimula na akong mamiss ka." Nang matapos nang mag-retouch ng kanyang makeup si Zoe, ay bumaba na rin siya kaagad. Nang makababa siya, ay halos malaglag ang panga ni Zoe. Ni hindi niya pa nga nagagawang hakbangin ang huling palapag ng hagdan. "Ayos ka lang ba, Miss Zoe? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba ang mukha ko?" Seryosong sambit ni Chandler. "Wala naman. Nagulat lang ako sa itsura mo. Hindi ko kasi inaasahang lalaki ang mga muscles mo ng ganyan." Ngumiti na lamang ng manipis si Chandler. Nagsimula ng buhati ni Chandler ang mga bagahe gamit ang malalaki niyang kamay. Aalis na sana sila nang biglang tawagin si Zoe ng mga nagtatrabaho sa kanya, kaya nilingon niya ang mga ito. "Nakikiramay po kami sa pagkamatay ng inyong ama, Senyorita Zoe. Hindi man po namin gaanong nakasama si Don Benitez. Alam po namin na busilak ang puso't niya't may puso siya para sa amin." Tumango lamang si Zoe. Bumuntong hininga siya saka naglakad pagkatapos ng ilang sandali. "Lahat kayo, pwede kayong umalis at pumunta sa kung saan gusto nyo habang nasa Pilipinas ako. Bibigyan ko kayo lahat ng bonus. Kung gusto nyo ring umuwi sa Pilipinas, okay lang. Basta siguraduhin nyo na kapag balik ko dito ay nandito na rin kayo." Dahil sa narinig ng mga trabahante ni Zoe, ay halos gustuhin nilang magtatatalon sa tuwa. "Seryoso ka po ba, Senyorita Zoe?" Tanong ng isa sa bodyguard niya. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo kay Zoe habang nagsasalita. "Mukha ba akong joker sa paningin mo? Mukha ba akong nagbibiro kaya kini-question mo ang sinasabi ko?" Naka-cross arm ang magkabilang kamay na wika ni Zoe. "Tara na, Miss Zoe. Hinihintay na tayo ng inyong ama. Kailangan na nating magmadali." Sinulyapan na lamang ni Zoe ang bodyguard niyang iyon. Pero bago siya maglakad palabas, ay nagbilin muna siya sa mga ito. "Alagaan niyo tong mansion ko. Siguraduhin yung kompleto pa rin ang mga gamit ko pagbalik namin, ha? Ayokong mamiss ang mga updates niyo kahit nasa Pilipinas ako. Kaya gusto kong mag-report kayo sa akin araw-araw. Nagkakaintindihan ba tayo?" Tumango lamang ang mga ito kay Zoe. Pagkatapos nun ay lumabas na rin sila. Habang nasa biyahe sila, ay binalot ng katahimikan ang loob ng kotseng sinasakyan nila. Ang private plane na sasakyan nila pauwi sa Pilipinas ay naghihintay na rin sa kanila. Ang nasabing pribadong airplane na yon ay siya ring sinakyan ni Chandler para lamang masundo ng mas mabilis ang anak ng amo niya. "Malayo pa ba tayo?" Tanong ni Zoe habang nakatingin at nakataas ang kilay kay Chandler. Hindi nilingon ni isang saglit ni Chandler si Zoe. Pero sinagot niya ito. "Bigyan mo ko ng kahit 5 hanggang 10 minuto. Kailangan ko lang magdahan-dahan dahil kailangan kong pangalagaan ka." "Hindi mo kailangan gawin yan. Gusto mo ba akong ako mag-drive para sa'yo? Mukhang mas reckless pa akong mag-drive kesa sa'yo eh." Hindi na sumagot si Chandler. Habang si Zoe naman ay isinandal na lamang ang kanyang ulo sa kanyang gilid. Napapalunok na lamang siya dahil ang totoo,
Gusto niyang libangin ang kanyang sarili. Sandaling nilingon ni Chandler si Zoe. Nakita niya ang refleksyon nito sa salamin. Sana'y kayanin mo ang pagkawala ng iyong ama, Miss Zoe. Malaking responsibilidad ang nakapasan sa magkabilang balikat mo. Kaya sana ay magpakatatag ka. Kailangan mong gawin yun para sa iyong ama. Lumunok si Zoe. Saka siya napabuntong hininga para kausapin ang sarili. Makakayanan ko bang i-handle ang lahat ng responsibilidad na iniwan sa akin ni Daddy? Nag-iisang anak lang ako. Maraming negosyo si Daddy at lahat ng yun ay mapupunta sa pangalan ko. Ang isang negosyo nga ay mahirap nang patakbuhin. Paano pa kaya yung marami? Makalipas ang ilang saglit. Gising na, Miss Zoe. Nandito na tayo sa airport. Sambit ni Chandler habang inaalog ang balikat ni Zoe. Ang bagal ng pagmamaneho mo. Nakatulog na ako. Kumamot sa kanyang ulo si Chandler. Saka siya lumabas at pinagbuksan ng pintuan si Zoe. Ito na ba ang private plane ni Daddy? Opo, yan na nga po, Miss Zoe. Bago pa po yan dahil halos 1 taon pa lang po yata yan. May private plane naman pala si Daddy. Kung tutuusin, kaya niya akong puntahan kahit kailan niya gustuhin. Pero hindi naman niya ginawa. Hinayaan niya lang ako mag-isa dito sa Barcelona. Inis niyang sambit. Kung alam mo lang kung gaano ka gusto ni Mr. Benitez na makita ka, ikaw mismo ang magpapasalamat. Pero dahil sa sobrang dami ng ginagawa niya at inaasikaso, niwala na nga siyang oras para sa sarili niya. Ikaw naman kasi, naturingan kang tagapagmana, ni hindi mo man lang tinulungan ng daddy mo. Pinili mong mahiga sa kayamanang pinaghirapan ng daddy mo. Nainis si Zoe sa sinabi ni Chandler. Sasampalin niya sana ito. Ngunit agad itong napigilan ng lalaki. Hinawakan nito ang kamay niya at saka pinigilan sa nais niyang mangyari. Kung sa iba, uubra ang pagiging bratinela mo, sa akin ay hindi. Handa kong putulin ang lahat ng sungay mo. Mapigilan lang yung umuusbong na sama ng ugali mo. Matigas na sambit ng lalaki. Aba, ang bodyguard ay nagmamatapang. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Hindi ba't bodyguard ka lang naman? Kaya kitang sisantihin anumang oras ko gustuhin. Ngumiti si Chandler na mapagninlang bago siya sumagot sa dalaga. Nakalimutan mo na bang hindi lang ako bodyguard ng iyong ama? Kanang kamay niya rin ako. Hindi gaya mo, sinanay niya ako sa araw-araw niyang buhay. Kaya kapag hindi mo nagawa ng maayos ang mga dapat kong ipagawa sa'yo, wala kang makukuha sa mana mo, ni 5. Ang lakas talaga ng loob mo Samantalang tauhan ka lang naman. Inis na sambit ng dalaga. Adopted son ako ni Mr. Benitez. Hindi man ako legal, sa akin pa rin siya nagbilin. Ako ang huling kasama niya bago siya malagutan ng hininga. Kaya kapag hindi ka umayos, ewan ko na lang. Yeah, whatever. Ano pa bang magagawa ko? Dahil sa pagkapikon, ay inirapan na lamang ni Zoe si Chandler. Tara na nga lang. Mauna ka nang pumaroon. Kukunin ko lamang itong mga gamit ninyo. Hindi na umimik pa si Zoe. Nagdire-diretso na lamang siya hanggang sa mapansin niya ang 3 lalaking nasa labas ng private plane na sasakyan niya. Sandaling sinulyapan ni Zoe si Chandler. Tatanungin niya pa sana ito. Kaya lamang ay si Chandler na mismo ang nagkusang sumagot. Oo nga pala, Miss Zoe. I'd like you to meet the B3. Inatasan na rin sila ng iyong ama na protektahan ka. Bukod sa mga bodyguards, may mga secret security personnel rin na magbabantay sa'yo. At sila yun. B3? Anong klaseng katawagan yan? Tsaka, bakit may babae? Kaya ba akong protektahan yan? Saka isa pa, bakit napakarami ko namang bodyguard? Ikaw pa nga lang nakakainis na. Tapos nagdagdag ka pa? Kung ako lang magdidesisyon, hindi kita gagwardyahan. Kaso wala naman akong choice. Tsaka yung B3, abbreviation niya ng initials nilang 3. Lahat ng first name nila nagsisimula sa letter B. Paliwanag ng lalaki. Tsaka, huwag mong minamaliit itong si Belinda. Isa yan sa pinakamagaling na security na babae na kilala ko. Oh, I see.
Malamig na tugon ni Zoe. Hindi na nga siya sumagot pa dito. Matapos ng ilang saglit ay isa-isa nang sumaludo ang B3 kay Zoe. Magandang araw, Miss Zoe. Ako nga pala si Brix Salvazar and I'm reporting for duty, ma'am. I'm delighted to finally meet you, ma'am. Ako nga pala si Billy Risuales and I'm reporting for duty. Pinagpalang araw, Ma'am Benitez. Kinagagala ko po na makilala ka. Ang pangalan ko po ay Belinda Salvarero and I'm reporting for duty, ma'am. Walang emosyong tumango si Zoe sa kanila. Kahit na malamig ang pakikitungo nito sa B3, ay tinulungan pa rin siya ng mga ito na makaakyat sa nasabing eroplano. Nang makasakay ang lahat ay hindi kaagad lumipad ang nasabing eroplano. Naghahanda pa ang lahat sa paglipad nito. Samantala, napahawak si Zoe sa dibdib niya. Mukhang gusto nang magluksaan ng senyorita ah. Napapahawak na siya sa kanyang dibdib at mukhang anumang oras ay iiyak na din. Ani Yaya Eva habang palihim na pinagmamasda ng alaga niya. Hindi ako pwedeng umiyak. Matapang ako. Hindi nila pwedeng makita ang mga luha ko. Bumuntong hininga si Zoe. Habang si Chandler naman ay payapang nakaupo at nakasandal. Naaaninag niya sa salamin ng eroplano ang nakatulalang si Zoe. Walang alinlangan niya itong nilingon at tinanong. Ayos ka lang ba, Miss Zoe? Mukhang aligaga ka. May bumabagabag ba sa'yo? Kahit narinig ni Zoe ang sinabi ni Chandler, ay hindi niya ito pinansin. Sir Chandler, pasensya ka na dito sa ugaling pinapakita ng alaga ko. Barat lang talaga yan minsan pero mabait naman po yan. Hindi mo na kailangan mag-sorry, Yaya Eva. Kaya ko naman pong i-handle ang attitude niya na yan. Sambit ni Chandler sabay ngiti. Mabuti naman kung ganun, dahil ako ang nahihiya kapag nakaka-offend siya. Little did they know, naririnig pala sila ni Zoe. Dahil halos isang di pa lamang naman ang layo nila. Magkasalubong ang magkabilang kilay ni Zoe nang lingunin niya yung dalawa. Pwede bang huwag kayo maingay? Gusto ko magpahinga. Kaya bigyan niyo naman ako ng kahit kaunting katahimikan lang. Hindi na lamang umimik sina Chandler at Yaya Eva. Makalipas ang 3 oras ay naalimpungatan si Zoe. Nilibot niya ang dalawa niyang mata sa buong paligid. Nang mapansing tulog ang lahat, ay bumuntong hininga siya. Habang nakatingin siya sa bintanang ng eroplano, ay hindi niya maiwasang maging emosyonal. I hate this feeling. Ayoko ng ganito. Napapapikit na lamang si Zoe habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang mga alaala nilang mag-ama nung buhay pa ito. Hanggang sa hindi niya namalayang unti-unti na palang pumapatak ang mga luha niya sa magkabila niyang pisngi. What the heck? Bakit ako umiiyak? I hate this feeling. Malakas ako eh. Hindi dapat umiiyak ang malalakas at matatapang na katulad ko. May naririnig akong umiiyak. Sambit ni Chandler sa kanyang sarili. Sino yun? Sino ang umiiyak na yun? Inilibot niya ang kanyang mga mata at natagpuan niya si Zoe na tinatakpan ng kanyang bibig upang pigilan ng sarili sa paghikbi. Walang alinlangang dinukot ni Chandler ang kanyang panyo sa bulsa at inabot ito kay Zoe. Huwag kang mahiyang umiyak. Ilabas mo lang yan. Normal lang ang pag-iyak sa mga taong nasasaktan. Kaya sige lang, iiyak mo lang. Thank you sa panyo. Hayaan mo, bibili ako ng isang balot nito at ibibigay ko yun sa'yo lahat. Ano ka ba, Miss Zoe? Hindi mo kailangan gawin yun. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa kahit na kanino. Ibang klase ka talaga. Sa tingin mo ba mabibili ng pera ang lahat ng bagay? Sa tingin mo talaga mababayaran mo ang lahat? Oo. Dahil hindi mabubuhay ang tao kung walang pera. Siguro nga, mahirap mabuhay ng walang pera. Pero hindi lahat mabibili ng pera. Panyo lang yan pero parang hinuhusgahan mo na ako. Pinahiram ka na nga, sinusuhulan mo pa ako ng isang balot. Whatever, lahat naman kayo pare-pareho. Dinidinay mo pa. Sa'yo na yan, panyo lang yan. Kinabukasan,
Grabe ang jet lag ko. Parang mahihimatay yata ako. Kaya mo bang maglakad mag-isa, Yaya Eva? Pwede namang ako na lang ang magbitbit ng mga dala mo. Kaya ko pa naman. Magpapahinga na lang ako pagka-uwi natin. Sambit ng ginang. Sus, nag-iinarte lang naman yan. Ano ba, Miss Zoe? Hindi ka ba talaga titigil? Napakabait sa inyo ng Yaya Eva nyo. Pinagsisilbihan ka niya ng maayos. Bakit ganyan ka? Bakit ganyan mo siya itrato? Senyorita ako. Nagsisilbi siya. Nakadepende lang naman ang pagtrato ko sa kanya sa posisyon niya sa lipunan. Hindi pwede yan. Once mailibing si Mr. Benitez, tutuwidin ko yung baluktot na ugali mo. Hindi mo pwedeng pamahalaan ang mga negosyo niya kung dragon ka makitungo sa mga empleyado mo. Pagpapaunlad ang palaging nais ni Mr. Benitez. Kung ganyan ka, walang tatagal na empleyado sa'yo. Sino ka ba para diktahan ako? Tsaka, bakit ako makikinig sa'yo? Isang hamak na bodyguard ka lang naman. Tingnan natin. Nagtuloy-tuloy na silang lahat sa paglalakad. Napakadami niyo ng bodyguard. Napakarami niyo pang sasakyan. Daig ko pa yung anak ng presidente sa ginagawa niyong pagprotekta sa akin eh. Sambit ng dalaga. Well, wala kang magagawa. Kalahati pa nga lang ng bodyguard ang nakikita mo. Mas marami pa yan sa Memorial Chapel kung saan nakaburo lang daddy mo. Tara na, gusto ko nang makasama si daddy. Sa akin ka sasabay. Si Yaya Eva sa B3 siya sasabay. Ngumiti ng nakakaloko si Zoe. Gusto mo ako masolo? Ikaw ah. Shut up, Miss Zoe. Sumakay ka na lang para makaalis na tayo. Ipinagbukas ni Chandler ng pintuan ng dalaga. Nang makapasok ito sa loob, ay umalis na rin sila kaagad. Makalipas ang isang oras, nandito na po tayo sa Memorial Chapel kung saan nakaburo lang inyong ama. Pumasok ka na rin para makita mo na siya. Si Yaya Eva. Sa mansyon na siya ididiretso para makapag-ayos siya ng mga gamit niyo. Sagot niya dito. Ha? Bakit mo siya pinadiretso doon? Kailangan ko siya dito. Well, kung sa Spain, hindi mo kaya mabuhay ng walang yaya, ngayong nasa Pilipinas ka na ay kayanin mo. Kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Sanayan mo na ang sarili mo dahil mabigat-bigat rin ang responsibilidad na papasanin mo. Ha? Ano? Kaya nga ako binigyan ng yaya ni daddy para may mag-alaga sa akin. Bakit mo pinagkakait? Bakit? May 10 negosyo kang hahawakan. Hindi ka pwede magdala ng yaya dahil mahirap naman kung kasama mo siyang magtrabaho, hindi ba? Nakakahiya yun. Bumuntong hininga na lamang si Zoe. Iritable siyang pumasok sa loob dahil lahat ng gamit niya ay nasa kanyang bag. Kasama na rin ang kanyang cellphone. Habang palapit ng palapit si Zoe sa kabaong ng kanyang daddy, ay pabigat naman ng pabigat ang hakbang niya palapit dito. Ilang hakbang na lamang ang kailangan niyang hakbangin ay masisilip na niya ang kabaong. Pero tumalikod pa siya. Hindi ko siya kayang makita. Nasasaktan ako. Maupo ka na muna at ikukuha kita ng tubig. Inakay ni Chandler si Zoe papunta sa unang row ng upuan sa loob ng Memorial Chapel. Kumuha siya ng bottled water at inabot ito kay Zoe. Take it easy, Miss Zoe. Kung hindi mo pa kaya, huwag mo munang pilitin. Alam ko namang maiintindihan ka ng daddy mo eh. Maiintindihan niya kung hindi mo pa siya kayang makita. 18 pa lang ako nung huli ko siyang makita, bago ako pumunta ng Spain. Hindi ko naman inaakala ang susunod naming pagkikita ay sa burol na niya. Bakit kasi hindi mo pinilit na puntahan siya? Pinilit? Kung hindi niya ako pinadala sa Spain, hindi naman kami magkakahiwalay eh. Siya ang nagdesisyon. Siya ang gumawa ng hakbang para sa aming dalawa. Wala na nga si Mami eh. Kami na lang dalawa yung magkasama. Pero pinagtulakan niya pa rin ako palayo. Ipinatapon niya pa rin ako sa ibang lugar. Alam mo kung bakit? Tanong ng lalaki. Hindi sumagot si Zoe. Nilingon lang niya si Chandler at hinintay ang sasabihin nito. Nakakatanggap ng death threat si Mr. Benitez.
Matagal na yon. Nawawala, bumabalik. Kaya nga nagdagdag siya ng nagdagdag ng security ang daddy mo eh. To protect himself. Gusto niyang umuwi sa'yo pero iniisip niya ang kapakanan mo. Alam niya na kahit saan siya magpunta, mayroong mga mata na nakamasid sa kanya. Kung iyon naman pala ang nangyayari kay daddy, bakit hindi siya nagsabi sa akin? Ni text ay wala akong natanggap tungkol doon. Hindi ba obvious? Ayaw niya na mag-alala ka. Mahal na mahal ka ng daddy mo. Hindi lang siya showy at hindi niya rin madalas sinasabi. Pero alam kong mahal ka niya. Alam mo bang palagi siyang humihingi ng update sa mga bodyguards mo? Dahil gusto niyang malaman kung ligtas ka. Bawat galaw mo, alam ng daddy mo. Hindi ko na maibabalik pang muli ang mga araw. Pero kung pwede lang sana, uuwi talaga ako makasama lang siya. Mangiyak-ngiyak na sambit niya. Well, at least may ilang araw ka pa para sulitin ang mga oras na makakasama mo siya. Hindi na nagsalita pa si Zoe. Muli siyang tumayo para tatagan ng loob upang makalapit sa kabaong ng kanyang ama. Makalipas ang 1 linggo, pwede ka pang magstay ng kahit ilang minuto para makasama mo ang daddy mo. Babantayan na lang kita dito mula dito sa likod. Tumalikod si Chandler. Pupunta sana siya sa ilalim ng tent, kaya lang biglang nagsalita si Zoe. Napakaiksi talaga ng buhay. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka tatagal. Kaya pala yung iba, they are living their life to the fullest para wala silang regrets. Kaya nga palagi mong pilitin na maging masaya. Kahit na minsan, unfair ang mundo. Dapat itrato mo ng maayos ang ibang tao. Lalo na't hindi mo naman alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Swerte ka nga eh. Lahat na yata ng bagay ay mayroon ka. Mali ka. Hindi lahat ay meron ako. Humintong sandali si Zoe para mapapuntong hininga bago muling magpatuloy. Wala naman akong mga magulang, so hindi pa rin kumpleto ang buhay ko. Hindi na nagsalita pa si Chandler, pero tinapik niya ang balikat ng dalaga. Umalis na tayo. Marami pa akong kailangang asikasuhin, hindi ba? Ngayon ka na ba magsisimula? Pwede mo namang ipagpabukas muna ang pagbisita natin sa mga negosyo ng daddy mo. Magpahinga ka na lang muna ngayon. Suwestyon ng lalaki. Sa tingin mo, matatahimik ako kapag tumunganga lang ako? Maiisip ko lang si daddy. Maaalala ko lang na wala na siya. Paulit-ulit lang papasok sa isip ko ang masasayang alaala ko nung buhay pa siya. Kaya mas okay nang libangin ko ang sarili ko. Kung yun ang nais mo, tara na. Unahin na kitang puntahan ang pinakamalaking kumpanya ng daddy mo. Ang kumpanyang una niyang binuo. Tumungo na lamang si Zoe. Humawak siya sa braso ni Chandler habang naglalakad sila patungo sa pinagparkingan ni Chandler. Nagugutom ako. Dumaan muna tayo sa drive-thru ng Jollibee bago dumiretso sa BGC. Sa Taguig mo tatagpuan yung kumpanya ni Daddy? Sabi mo kasi BGC. Ibig kong sabihin sa BGC, Benitez Group of Companies. Iyon ang gusto ng daddy mo nakatawagan sa kumpanya niya. Kaya yun na lang din ang itinawag namin. Isa pa, nasa Pasay ang building nyo. Wala sa Taguig. Isinandal na lamang ni Zoe ang kanyang ulo sa gilid niya. Nakatanaw siya sa bintana nang bigla siyang kalabitin ni Chandler. Napansin ko na madalang ka lang kumain mula nung umuwi ka. Kaya naisip ko na bilhan ka para kahit papaano ay makakain ka naman ng maayos. Fried chicken, fries, burger, float? Nagbibigay ka nga ng pagkain. Pero alam mo bang hindi masustansya sa katawan yan? Minemaintain ko ang sexy figure ko. Tataba lang ako dyan. Ngumisi si Chandler habang napapailing. Walang masamang kumain ng ganito kung paminsan-minsan lang naman. Junk food nga ito pero promise, masasatisfy nito ang panlasa mo. Itry mo lang, masarap yan, promise. Of course, alam kong masarap yan. Anong tingin mo sa akin? Hindi pa nakakaranas kumain sa Jollibee? Wala akong sinabi. Parang yun kasi ang ibig mong iparating eh. Parang minamaliit mo ko.
Wala naman akong sinasabi, Miss Zoe. Overreacting ka lang. Iniinis mo ko eh. Bilhan pa kita ng isang buong branch ng Jollibee dyan eh. Kasama ng mga staff. Aba, ang yabang. Dare me. Kaya kong gawin yun basta tumahimik ka lang. Kung yan lang din naman ang kondisyon ng pagiging maingay ko, hindi na lang ako tatahimik. Ngumisi si Zoe. Sa kanya kinuha ang paper bag na kanina pang ibinibigay sa kanya ng lalaki. Akin na nga to. Nagugutom ako sa pinagsasabi mo eh. Tinawanan na lamang siya ni Chandler. Samantala, habang patungo sila sa BGC ay kumakain si Zoe. Manghang-mangha si Chandler dahil kahit anong bilis niyang magmaneho ay nagagawa pa rin itong kumain ng maayos. Ang angas mo ah. Ang galing mong kumain kahit ang bilis-bilis na ng pagmamaneho ko. Nakangiting saad ni Chandler. Madali lang naman kumain. Nahihirapan ka pa. Hindi ka ba marunong mag-multitasking? Hindi. Sagot ni Chandler sabay tawa. Siya nga pala. Ilang sandali na lang ay nasa BGC na tayo. Buti naman kung ganon. Tapos na rin akong kumain. Mag-aayos na ako ng kaunti bago ako humarap sa mga empleyado ni Daddy. Sagot niya dito. Hindi mo na kailangan mag-ayos, Miss Zoe. Maganda ka na. Huwag mo nga akong bulahin. Hindi ako madadaan sa ganyan mo, no? Hindi kita binobola. Maganda ka naman talaga. Yun din ang palaging sinasabi ng iyong ama sa akin nung buhay pa siya. Sabi pa nga niya na kamukhang-kamukha mo raw ang iyong ina. Napangiti si Zoe. Sinasabi niya yun? Oo, walang araw na hindi kayo na binabanggit sa akin. Palagi siyang may kwento tungkol sa'yo. Hindi lang yun. Palagi kanyang pinagmamalaki, lalo na sa mga taong nakakasalamuha niya. Kinikwento kanyang nakangiti at masaya. Talaga ba? Totoo yun. Palagi niya ring sinasabi kung gaano kanya kamahal at kung gaano kanya gusto makita ka. Alam mo ba? Palagi niyang sinasabi na kung papipiliin siya, palagi niyang pipiliin na magkaroon ng simpleng pamumuhay. Kaya lang, pagiging mayaman raw ang itinakdang katayuan niya at masaya raw siyang naibibigay niya ang buhay na nais mo. Napalunok si Zoe dahil sa kanyang narinig. Buong akala ko, hindi ako mahal ni Daddy dahil palagi na lang trabaho ang inaatupag niya. Yun pala, kahit abala siya sa trabaho, ay ako pa rin ang iniisip niya. Akala ko, hindi ako sumasagi sa isip niya. Yun pala, kahit ano pang ginagawa niya, ako ang palaging bukang bibig niya. Kaya wag kang magalit sa Daddy mo. Ngayong alam mo na kung gaano kanya kamahal, sana ay maunawaan mo na siya. Kumamot sa kanyang ulo si Chandler bago siya muling magsalita. Narito na tayo sa BGC, Miss Zoe. Handa ka na bang humarap sa kanila? Lumunok si Zoe bago bumuelo sa pagsasalita. Alam mo, Chandler, kinakabahan talaga ako sa totoo lang. Wala akong alam sa mga ganitong bagay. Alam mo namang puro pagpapaganda lang ang ginawa ko sa Spain. Matututunan mo rin yan sa paglipas ng panahon. Isa pa, tutulungan ka naman ni Attorney Sandoval. Attorney siya ni Daddy mo. At siya ang magtuturo ng lahat ng gagawin mo. Speaking of attorney, I never asked him about Dad. Kung ano ay kinamatay niya. Ilang araw rin ako natakot na malaman ng totoo dahil alam kong ikakadurog yun pero ngayon, handa na ako, Chandler. Handa na akong malaman kung ano ay kinamatay ni Daddy. Dahil alam ko na masyado pa siyang bata para mamatay. Ramdam kong hindi pa talaga niya panahon pero kinuha na siya. Bukas na bukas, ipapatawag ko si attorney para makausap mo siya. Nang maiparada ni Chandler ang kotseng minamaneho niya, ay kaagad siyang lumabas para pagbuksan si Zoe ng pinto. Nagpalinga-linga si Zoe bago siya magsalita. Kay Daddy ba tong building na to? Sa kanya to? Nakangiting tumango si Chandler sa kanya. Hubod ng laki. Kahit yata may elevator, mapapagod ka pa rin sa paglalakad dahil sa sobrang laki. Sabi ko naman sa'yo, ito ang unang negosyo ng Daddy mo. Kaya ito ang pinakapinalago niya.
Ito ang pinaka-pinagyaman niya. Noong huli kaming nagkita ni Daddy, hindi pa ito ganun kalaki. Wala rin siyang hawak na iba pang negosyo kung hindi ito lamang. Kaya ayusin mo ang pamamalakad mo dito. Inaayos na ni attorney lahat ng papeles para mailipat na lahat ng property sa pangalan mo. Let's just wait for her go signal. Sambit ng lalaki. Tuluyan ang nakapasok sa BGC sina Zoe at Chandler. Tuwang-tuwa si Zoe sa pagtrato sa kanya ng mga empleyado ng kanyang ama. Binabati kasi sila ng mga ito nang may ngiti sa labi. Nakikita mo kung paano kanila itrato? Ganyan din dapat ha. Maging mabait ka sa kanila. Dahil sila ang dahilan kung bakit umuunlad ang kumpanya nyo. Sa sigasig nila sa pagtatrabaho, nagawa ng kumpanyang ito na mas umangat pa. Inilipat ni Chandler ang labi niya sa taingan ni Zoe para ibulong ito sa kanya. Hindi naman sumagot kaagad si Zoe na animoy pinag-iisipan pa ang sasabihin. Magandang hapon po, Miss Benitez. Ako po si Lilian de la Cruz. Ako po ang sekretarya ng inyong ama. Maligayang pagdating po dito sa Benitez Group of Companies na pag-aari ng yumaon yung masipag na ama. Kung sekretary ka ni Daddy, you can also work for me as my secretary. Thank you po, Miss Benitez. Akala ko po talaga ay mawawalan na ako ng trabaho dahil sa pagkawala ni Mr. Benitez. Salamat po sa pagkakataon. Halos lumuhod si Lilian sa harapan ni Zoe habang walang humpay ang pasasalamat niya. Naku, karangalan kong makilala kayong lahat. Nagsimula nang maglibot si Zoe kasama si Lilian na siyang magiging sekretary niya. Tuwang-tuwa siya sa kanyang mga nakikita. Makalipas ang isang oras, nag-enjoy ako maglibot. Napakalaki pala na magiging workplace ko. Hindi pa yan natatapos dyan. May 10 ka pang pupuntahan ha. Napailing si Zoe nang may ngiti sa labi bago siya muling magsalita. Isang company building pa nga lang ang libutin. Pagod na ako. Pagsili pa lang sa mga department at iba't ibang opisina pa lang ang ginawa ko. What more pa kaya kapag pinuntahan ko pa yung ibang building ni Daddy? Let's go? Baka makatatlo pa tayo kapag nagmadali tayo. Actually, gusto ko sana magpahinga na. Pwede ba? Pero Miss Zoe, nakakaisa pa lang tayo. May 10 pa. Hindi sumagot si Zoe. Tinitigan niya lamang si Chandler. Sige na. We're going home na lang. Sayang ang oras. Pabulong iyon na tinura ni Chandler kaya magkasalubong ang magkabilang kilay siyang nilingon ni Zoe. Bakit ayaw mong ilakas? Hindi yung bumubulong ka pa sa hangin. Masungit na sambit ni Zoe, sa kanya inikot ang kanyang mga mata dahil sa inis. Ang sungit mo naman. Paano hindi magsusungit? Kanina lang ay gusto mong magpahinga ako. Nag-insist lang ako na magtrabaho para libangin ang sarili ko. Tapos nag-enjoy ka na. Tsaka, bakit ganyan ka magsalita sa akin? Bodyguard lang kita, hindi ba? Ako pa rin ang boss mo kaya dapat ako pa rin ang sinusunod mo. Nakalimutan mo na rin bang hindi mo lang ako bodyguard? Nabanggit ko ba sa'yo na inampon din ako ni Mr. Benitez mula nang mamatay ang papa ko habang nagtatrabaho sa kanya? Hindi lang ikaw ang ibinili niya sa akin, kung hindi pati na rin ang mga negosyo niya. Napalunok si Zoe dahil sa revelasyong tinura ni Chandler. Basta, huwag mo akong diktahan sa mga dapat at hindi ko dapat gawin. Hindi mo ako kailangan turuan dahil kaya ko ang sarili ko. Huminga ng malalim si Zoe habang binubuksan ang pinto sa tabi ng driver's seat. Let's go home. Gusto ko na magpahinga. Hindi na nagsalita pa si Chandler. Pumasok na lamang siya sa kanyang kotse at dumiretso na sa mansyon. Makalipas ang 3 linggo, napakarami ko namang kailangang pirmahan. Ano ba to? Para saan ba to mga to? Anong gagawin ko dito? Inis ng sigaw ni Zoe. Kanina pa siya tinatambakan ng kung ano-anong mga papeles. Bakit ba kasi hindi na nagkaanak pa si Daddy? Kung may iba pa sana siyang anak at kung sinanay niya sana ako sa ganitong gawain, hindi sana ako nahihirapan ngayon. Inis na sambit niya. May mga kailangan pa po kayong pirmahan at aprubahan, Miss Zoe. Gusto niyo po bang dalhin ko na rin po dito? Tsaka,
May mga pending meetings pa po pala kayo with the board member, ma'am. Ilang linggo na rin po kasi nilang hinihingi update nyo. Paalala ng sekretarya. Bulag ka ba? O sadyang mahina ka lang umintindi? Hindi mo ba nakikita lahat ng to? Nakikita mo naman siguro na tambak ang gawain ko, di ba? Halos hindi ko na nga makita ang lamesa ko. Tapos gusto mo pang dagdagan? Nananadya ka ba? Napalunok si Lilian. Sa ilang linggo kasi ang pagiging sekretarya ni Zoe ay wala pang araw ang hindi siya nakatikim ng pagsusungit nito. Kung wala na po kayong kailangan, maiwan ko na po kayo, Miss Zoe. May mga gagawin pa po ako. Pagkasabi ni Lilian noon ay tumalikod na siya. Pero pinigilan siya agad ni Zoe. Sandali! Usal ng dalaga. Pasensya ka na kung nasungitan kita. Nadadala lamang ako ng init ng ulo dahil sa tambak na trabaho. Kung may kahalili lamang sana ako o kung may tumutulong sa akin, magagawa ko sana ng mas mabilis ito. Si Chandler po, yung chief guard ng daddy mo. Palagi siyang kasama ni Mr. Benitez. Higit kanino man, siya ang nakakaalam ng bawat galaw at ginagawa ng inyong ama. Kaya sigurado ako matutulungan ka niya. Suwestyon ni Lilian. Bakit ayaw niyo pong humingi ng tulong sa kanya? Matutulungan ka ni Chandler lalo na ngayong nagsisimula ka pa lang po. Napalunok si Zoe. Tahimik niyang tiningnan ang kanyang sekretarya habang kinakausap ang sarili. Bakit ako hihingi ng tulong sa lalaking mayabang na bodyguard lang naman? Pero kung makaasta ay kala mo nakakatandang kapatid. Hindi ako papayag na madiktahan niya. Kaya ko to. Kaya ko to kahit na mag-isa ako. Lilian, pwede ka nang lumabas. Tatapusin ko na itong mga gawain ko. Iwan mo na ako. Sige po, Miss Zoe. Masusunod po. Hindi na sumagot pa si Zoe. Kamot ulo niya muling tiningnan ng mga papers sa lamesa niya. Dismayado man siya sa kanyang sarili, ay pinilit niya pa ring tingnan isa-isa ang mga presentation, proposed papers, at kung ano-ano pa. Kinagabihan? Yaya Eva, kanina ko pa hinahanap si Miss Zoe. Nakita mo ba siya? Kanina ko pa siya hinihintay pero hindi pa siya umuuwi. Bakit, Chandler? Hindi pa ba nagpapasundo sa'yo? Hindi pa nga po tumatawag eh. Usually, nagbe-message naman yun. O inuutos niya sa sekretarya niya. Pero ngayon, wala akong natatanggap na kahit na ano. Nag-aalala na nga po ako eh. Alam kong naroon naman ang B3 pero hindi ko kasi maiwasang mag-alala, Yaya. Puntahan mo na kaya? Kahit ako, hindi rin ako mapalagay. Halos 9:00 na ng gabi. Imposible namang late na pero nagtatrabaho pa rin siya. Kinagat ni Chandler ang ilalim ng labi niya bago siya magdesisyon. Hindi kasi kami okay ni Miss Zoe. Ilang linggo na kami nag-aaway na halos araw-araw na. Pero sige, pupuntahan ko na siya sa BGC. Tawagan mo ako kapag nakauwi siya nang wala ako ha. Mahirap nang magkasalisi kami. Tumango na lamang si Yaya Eva bago siya magsalita. Sige Chandler, mag-iingat ka. Mag-iingat kayo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang lalaki. Kaagad siyang nagmaneho patungo sa BGC para lamang tingnan kung naroon pa ang malditang amo niya. Nang marating niya ang parking lot ng BGC, ay nakumpirma niyang naroon pa nga ang kotseng minamaneho ni Zoe. Gayon din ang kanya-kanyang kotse ng mga B3. Chandler, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Briggs nang sandaling lumabas siya sa sports car na gamit niya. Susunduin ko sana si Miss Zoe. Masyado na kasing late. Delikado na para sa kanya kung uuwi siya sa ganitong oras. Delikado? Nandito naman kaming B3 ah. Nasa entrance din si Billy. Sarado na rin naman yung entrance pero may 2 security guard doon. Tsaka marami ring security sa buong area. Secured ang buong place. Anong pinoproblema mo? Ang akin lang, hindi natapos sa kanyang sinasabi si Chandler nang gatungan ni Belinda ang sinabi ni Briggs. Sumang-ayon pa ito sa kasamahan niya. Kaya nga Chandler, mukhang ina-underestimate mo naman yata kami ah. Sa kabila ng lahat,
Wala ka pa ring tiwala sa amin? Parang nakakasama naman ng loob ang ganyan. Kumamot ng ulo si Chandler habang nakatingin sa seryosong mukha ni Briggs at ni Belinda. Magsasalita na sana siya para magpaliwanag pa. Nang tawanan siya nung dalawa. Masyado ka namang seryoso, Chandler. Binibiro ka lang namin eh. Ani Belinda, sabay hagalpak ng tawa. Sige na, umakyat ka na sa opisina ni Miss Zoe. Kanina pa rin kami dito eh. Yung mga small intestine namin, kinakain na ng large intestine namin. Ngumisi si Chandler bago siya magsalita. Isusumbong ko kayo kay Miss Zoe. Sasabihin kong nagre-reklamo kayo. Maladragon pa naman yun kapag nagalit. Pananakot niya sa mga ito. Di sumbong mo. Ikaw lang naman ang sinusungitan nun. Kaya alam naming safe kami. Hindi nun kayang magalit sa amin. Sa'yo lang yun high blood eh. Nakangising sambit ni Belinda. Ang confident mo naman masyado. Umiiling na saad ni Chandler. Diyan na nga kayo. Pupuntahan ko na si Miss Zoe sa taas. Sumaludo na lamang yung dalawa kay Chandler. Nang makaakit ang lalaki, ay nagtanong-tanong pa siya sa mga security guard na nakikita niya. At lahat sila, kinumpirmang nasa loob pa nga ng opisina niya si Zoe. Wala man lang ni isa sa kanila ang nagpangahas na silipin si Miss Zoe. Ganun ba talaga sila katakot sa kanya? Narating na ni Chandler ang palapag kung saan naroon ang opisina ni Zoe. Miss Zoe, mahinang tawag niya habang kinakatok ang opisina na gawa sa salamin. Ilang ulit nang kumatok si Chandler kasabay ang pagtawag niya sa pangalan nito. Pero wala namang sumasagot, kaya nagpasya na siyang pumasok. Miss Zoe, tara na po. Napahinto si Chandler na makitang nakatulog na ang amo sa lamesa niya. Nakakaawa naman tong si Miss Zoe. Mukhang nakatulugan na ang trabaho niya. Ganun ba talaga nakakapagod ang nilalaman nito at inaantok siya? Dahan-dahang humakbang si Chandler palapit kay Zoe. Saka nito marahang binuklat ang bawat papel na nasa lamesa nito. Madali lang naman ito. Ia-approval lamang naman ito at pipirmahan, hindi ba? Nahihirapan siguro siyang intindihan ng mga to. Bago kumilos si Chandler, ay pinadalhan niya muna ng mensahe sina Briggs, Billy at Belinda. Ayaw niya namang paghintayin ng mga ito, kaya inabisuhan niya ang bawat isa dito na umuwi na siya na ang bahala kay Zoe. Makalipas ang 3 oras, Miss Zoe, Miss Zoe, Miss Zoe. Makailang ulit na tinawag ni Chandler si Zoe habang tinatapik ang balikat nito. Ngunit sadyang mahimbing talaga ang tulog ng masungit na amo niya. Kinabukasan, Senyorita Zoe, gising na po. Anong oras na po? May trabaho ka pang naghihintay sa'yo. Nag-iinat si Zoe. Pagod na pagod ang katawang lupa ako, Yaya Eva. Pwede bang lumiban na muna para makapagpahinga ako ng mahaba? Gustuhin ko man po, senyorita. Hindi po maaari. Marami ka pang kumpanya na naghihintay sa'yo. Napapikit nang bumangon si Zoe habang hinihilot ang magkabila niyang sentido. Antok na antok at pagod na pagod pa ako, Yaya Eva. Ani Zoe. Ilang sandali rin siyang nanatiling nakapikit bago niya biglang iminulat ang magkabila niyang mata. Teka, paano ako nakauwi, Yaya? Ang huling naalala ko ay nagtitingin ako at nagbabasa ng mga sandamakmak na papeles sa opisina ko Ngumiti si Yaya Eva matapos marinig ang sinambit ng kanyang alaga. Mukhang tulog na tulog ka nga kagabi, kaya hindi mo na malayang binuhat at inuwi ka ni Chandler dito. Pinuntahan niya ako sa BGC? Oo, senyorita. Sinundo ka niya dahil nag-aalala na siya sa'yo. Late na kasi kagabi, pero wala ka pa rin kaya pinuntahan ka na niya kagabi. Hinintay ko pa nga kayo makauwi pero hindi na kinaya ng mata ko ang maghintay. Siguro madaling araw na kayo nakauwi nun. Napalunok si Zoe dahil sa narinig. Hindi ko ine-expect na gagawin niya yun. Dahil ilang linggo na niya akong hindi sinasamahan.
Sambit niya. Hindi mo ba alam na si Chandler ang tumatrabaho ng ibang gawain sa ibang kumpanya nyo? Alam raw kasi niya na hindi mo kayang pagsabay-sabayin yun, kaya siya na lamang raw ang gagawa. May ngiti sa magkabilang labi ni Yaya Eva habang masayang pinagmamalaki si Chandler sa alaga niya. Napakatalino at ang sipag niyang bata. Personal bodyguard na siya ng daddy mo pero parang na-train pa siya. Nag-aral siguro ng business management course yun kaya napakatalino. Dagdag pa ng ginang. Well, congratulations to him. My father trained him well. Buti pa siya. Tumayo na si Zoe at kumuha ng tuwalya para maligo. Naka-prepare na ba ang breakfast, Yaya? Kakain ako once I'm done preparing. Nakahanda na po, senyorita. Kanina pa po kayo hinihintay ng pagkain. Okay. Sabihan mo na rin pala si Chandler na isasama ko siya sa BGC ngayon. Kaya kumain na siya at huwag na niya akong hintayin. Naku, nahuli na po kayo ng sabi, senyorita. Kanina pa po umalis si Chandler. Maaga po siyang umalis dahil meron daw po siyang aasikasuhin. Ha? Ilang linggo na akong iniiwasan ni Chandler. Palagi niya akong pinapaubaya sa B3. Hayaan niyo na po, senyorita. Baka may dahilan siya kaya umiiwas siya sa'yo. Pero ang suspecha ko, senyorita Zoe, may gusto sa'yo yang si Chandler. Baka naiilang kaya umiiwas sa'yo. Humagalpak ng tawa si Zoe. Habang umiiling naman na nakatingin ito kay Yaya Eva. Parang imposible naman nun, Yaya. Kapag sinusungitan ko siya, sinusungitan niya rin ako. Ubod ng suplado, hindi naman gwapo. Gwapo? Dugtong ni Yaya Eva. Hindi ba gwapo si Chandler para sa iyo, senyorita? Parang hindi naman. Ang gwapo naman niya. Gwapo na yun sa iyo, Yaya. Ang pangit naman ng taste mo. Tinawanan na lamang ni Zoe si Yaya Eva. Pagkatapos, ay tuluyan na siyang pumasok sa kwarto niya para mag-shower. Habang si Yaya Eva naman ay lumabas na rin ng kwarto ng amo niya. Makalipas ang ilang oras. What the? Napapamura na lamang si Zoe habang isa-isang binubuksan ng mga folder na kagabi lamang ay mangiyak-ngiyak niyang tinititigan. Lilian, get inside. Mainit na naman ang ulo ni Miss Zoe. Maiwan muna kita sandali ah. Mamaya na kita tutulungan dyan. Nagmamadali nang pumasok si Lilian sa opisina ng amo niya. Halos magkanda-dapa-dapa pa siya dahil sa pagmamadali. Bakit po, Miss Zoe? Nakatumbungad ni Lilian. Sinong nakialam dito? Sinong pumasok dito sa opisina ko? Naku, hindi ko po alam, ma'am. Wala naman pong ibang pumapasok dito, ma'am. Kayo lang po. Walang imik na tiningnan ni Zoe si Lilian. Saka pumasok sa isip niya ang sinabi ni Yaya Eva. Sige na, you may now leave. Nang makalabas si Lilian ay hindi siya nagdadalawang isip na tawagan si Chandler. Ikaw ba? Pinakalaman mo ba yung mga gamit dito sa desk ko? Mataas ang boses ng wika ni Zoe. Oo, dahil nakita ko kung paano ka nahirapan. Kung paano ka mapagod dahil sa mga papel na yan. Bakit? May mali ba akong ginawa? Sabihin mo lang para uulitin ko na lang. Hindi. Tumawag lang ako para magpasalamat. Sambit ng dalaga. Marunong ka pala nun? Hindi naman ako na-inform na marunong pala mag-sorry ang isang dragon. Biro ng lalaki. Chandler naman, kung ayaw mo tanggapin ang sorry ko, di wag. Dahil sa asar ay pinatay na kaagad ni Zoe ang tawag. Iritable siyang naupo sa upuan niya. Kinagabihan? Konti na lang. Bibigay na ang katawan ko. Mag-iisang buwan na akong nagtatrabaho. Reklamo ni Zoe habang hinihilot ang magkabila niyang sintido. I think you deserve this. Lumapit si Chandler kay Zoe at inabot niya ang wine dito. I don't drink. Malamig na sambit ni Zoe. Alam kong stress ka lately. Makakatulong to para makatulog ka na ng maayos. Dagdag ng lalaki.
Pero kahit kaunti lang, inilapit palalo ni Chandler ang wine sa dalaga. At sa pagkakataong iyon ay hindi na nakatanggi pa si Zoe. Ang isang shot na usapan ay dumami ng dumami hanggang sa tuluyan ng malasing ang dalawa. Dahil sa kalasingan, something intimate happened. Kinabukasan, shit, napakasakit ng ulo ko. Napapikit na tura ni Zoe. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata nang mapagtantong nakahubad siya. What the? Bigla siyang sumigaw, kaya biglang nagising si Chandler. Maging siya ay nagulat rin dahil sa nakita. Bakit tayo nakahubad? Anong ginawa mo sa akin? Pinagsamantahan mo ba ako, Miss Zoe? Umiling si Zoe habang hawak-hawak ang kumot na itinatakip sa kanyang dibdib. Pinagsamantalahan? Talaga lang ha? Plano mo to, no? Gusto mong mangyari ito kaya nilasing mo ko. Wow, hindi ako kagaya ng iniisip mo, Miss Zoe. Mataas ang respeto ko sa'yo. Tinitingala nga kita eh. Inaya kitang uminom dahil nakikita kong stress na stress ka na. Malay ko bang ito ang kahihinat na ng pag-iinuman natin? Bumuntong hininga si Zoe bago siya muling sumagot. Alam mo bang virgin pa ako? I was virgin at ikaw ang nakauna sa akin. Lula ng pilyong ngiti ay sumagot si Chandler. Kung ganun, pananagutan kita. Pananagutan mo ko? Hibang ka na ba? Hindi ako buntis. Bakit mo ako pananagutan? If I was your first, edi ituloy na natin up until the last. Tutal, ganun din naman ako. Humagalpak ng tawa si Zoe. Masyadong mapang-asar ang tawa niya. Seryoso? I've never met someone like you before. Never pa ako nakakilala na lalaki na katulad mo at your age. Grabe ha? Natiis mo? Grabe ka naman. Husgang-husga yung pagkatao ko sa sinabi mo ah. Huminto si Chandler para tumawa bago muling magpatuloy. Well, bukod sa masyado akong busy at walang time na manligaw, date to marry kasi ako. Gusto ko kasi na kapag niligawan ko, iyon na rin yung mapapangasawa ko. Ayokong mag-commit kung kani-kanino lang. Gusto ko kapag nanligaw ako, siya na yung nakikita akong future ko. Ang lalim naman nun ah. Parang may pinaghuhugutan ka ata. Well, kasi nahanap ko na yung babaeng nakikita akong makakasama ko balang araw. Unti-unting naglaho ang matatamis na ngiti ni Zoe dahil sa kanyang narinig. I have to go. Bago pa man ako makita ni Yaya Eva at ng ibang katulong na lumabas ako dito sa kwarto mo. Ayokong sumama ang tingin nila sa akin. Hindi mo kailangan magmadali. Ako na lang ang unang lalabas para ma-check kung may tao ba sa labas. Matapos sabihin ni Chandler yun ay kaagad niyang kinuha ang boxer shorts at pajama niya. Sa kanya ito sinuot at lumabas. Dali-dali namang tumayo si Zoe para isuot ang kanyang damit. Lumabas na rin si Zoe matapos kumpirmahin ni Chandler na safe nang lumabas. Makalipas ang mahigit isang buwan. Since we have a new launching project next week, gusto ko sana mag-hire tayo ng taong magiging responsable for that. Any volunteer or suggest... Napahinto si Zoe matapos makaramdam ng kakaiba. Excuse me, let's have a short break. Kaagad na nagpunta sa CR si Zoe. Kanina pa siya sukang-suka nang hindi niya maintindihan. What is happening to me? Ngayon pa talaga may meeting ako with the board? Habang inilalabas ang sukang kahit anong pilit niya yung wala namang lumalabas, ay biglang may kumatok sa pinto. Miss Zoe, ayos ka lang ba? Gusto mong dalhin kita sa clinic? No, I'm okay. I still have a meeting to resume. Pero mukhang hindi ka okay. Tara na sa clinic. I insist. Ako na magdadala sa'yo doon. Chandler, ano ba? Sinabi ko nang ayos lang ako. Kaya ko ang sarili ko. May nakain lang siguro ako o nainom kaya biglang sumama ang timpla ko. Sambit niya dito. Okay. Pero kung magtutuloy-tuloy pa yan, pupunta na tayo sa clinic sa ayaw at sa gusto mo.
Hindi na sumagot pa si Zoe. Lumabas na rin siya makalipas ang ilang sandali. Nang lumabas siya mula sa CR, ay pinagmasdan lamang siya ni Chandler. Nang biglang parang babagsak si Zoe, kaya tumakbo ang lalaki papunta sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, dadalhin na kita sa klinik eh. Napakakulit mo naman kasi. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Chandler. Binuhat na niya si Zoe patungo sa klinik. Makalipas ang halos kalahating oras, nagpapakita ng signs ng early pregnancy si Miss Zoe. According na din sa mga symptoms na nararamdaman niya. Kung tama nga ang suspecha ko, kailangan mo siyang ipa-check up sa ospital or much better sa OB. Kailangan rin niyang maobserbahan. Napalunok si Chandler. Pwede ko na ba siyang dalhin na lang sa ospital para makasigurado? Bubuhatin ko na lamang siya. Sigurado ka ba? Marahang binuhat ni Chandler si Zoe. Nang makarating sila, ay kaagad na ipinasok ni Chandler sa emergency room si Zoe. At doon nila nakumpirmang buntis nga ang babae. Nabuntis ko nga siya? Mahina lamang ang pagkakasabi ni Chandler noon, pero narinig pa rin yun ng doktor. Tinapik nito ang balikat niya bago magsalita. Congratulations! Pagbati ng doktor. Nagpaalam na ito para tingnan ng iba pang pasyente. Makalipas ang ilang oras. Nasaan ako? Anong ginagawa ko dito? Kumalma ka. Makakasama yan sa baby natin. Baby? Baby natin? Anong pinagsasabi mo? Buntis ka, Miss Zoe. Lahat ng nararamdaman mo ngayon ay senyalis yan ng pagbubuntis. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ng malalim ni Zoe dahil sa sinabing iyon ng lalaki. Nagsisinungaling ka. Hindi totoo yan. Aksidente lang ang nangyari. Kaya imposible ang sinasabi mo. Isang beses lang nangyari yun. Kaya imposibleng may mabuo. Nagsisimula na mag-hysterical si Zoe. Kaya nilapitan siya ni Chandler para pakalmahin. Kumalma ka. Makakasama yan sa baby natin. Kumalma? Alam mo ba yung sinasabi mo, Chandler? Paano ako kakalma kung ang laki-laki pa ng responsibilidad na pinapasan ko? Marami pa akong hindi alam. Marami pa akong dapat matutunan. Paano ako magpapatuloy kung buntis ako? Anong sasabihin nila kapag nalaman nila na bodyguard ko ang tunay na tatay ng magiging anak ko? Lumunok si Chandler bago sumagot. Ako ang bahala. Huwag mo nang alalahanin, okay? Irritabling inikot na lamang ni Zoe ang mga mata niya kay Chandler. Matapos nilang malaman ng totoo, ay hindi pinabayaan ni Chandler si Zoe. Mas lalo siyang tumutok dito na halos minuminuto ng buhay nito ay binabantayan niya. Makalipas ang 2 buwan, alam na ng lahat ang pagdadalang tao ni Zoe. Hindi naman ito hinusgahan ng lahat dahil alam nilang blessings iyon at bigay ng Diyos. Bakit mo ako ini-invite pa dito sa dinner? Ang dami-dami ko pang gagawin. Zoe, kumalma ka muna. Alam kong exhausted ka na kaya naisipan kong dalhin ka dito. Para malibang ka naman kahit papaano. Isa pa, bawal kang ma-stress dahil may baby kang inaalagaan. Umorder na nga lang tayo. Nagugutom na ako. Tapos nang umorder si Chandler. Mabilis lamang mag-serve ang restaurant kung saan sila kumakain. Kaya ilang minuto lamang ay naiserve na rin sa kanila ang pagkain. Makalipas ang 1.5 oras, ay hiniling ni Chandler kay Zoe na matakpan ang mga mata niya. Nilagyan niya ito ng piring. Noong unay hindi pumayag ang dalaga. Ngunit nakumbinsi niya rin ito matapos ang ilang beses na pangungulit. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Bakit kailangan mo pang takpan ang mga mata ko? Basta magtiwala ka lang. Ako ang bahala sa'yo. Habang hawak ang balikat ni Zoe, ay inalalayan niya ito hanggang sa makarating sila sa dapat nilang puntahan. 3, 2, 1. Dahan-dahang tinanggal ni Chandler ang piring sa mga mata ni Zoe. Nang matanggal ang nasabing taklob,
ay namangha ang babae. Ang ganda! Ani Zoe habang pinapanood ang mga fireworks na halos abot kamay lamang niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung mahilig ka sa mga ganito eh. Hindi ko kasi alam kung magugustuhan mo. Dahil hindi ito kasing pricey na mga binibigay na regalo ng daddy mo. Pero Zoe, gusto kong malaman mo na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. At seryoso ako. Sandaling huminto si Chandler para umayos ng tindig bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. Zoe, ngayong magkakaanak na tayo, hayaan mong itama ko ang lahat. Hayaan mong ako ang pumasan sa lahat ng responsibilidad na dinadala mo. Mahal kita at hindi na magbabago yun. Unti-unting lumuhod si Chandler. Nang makita ito ni Zoe, ay napatakip siya sa kanyang bibig. Lalo na nang dukutin ni Chandler ang pulang kahon at unti-unting binuksan ito sa harap niya. Zoe Benitez, marry me and I'll do the rest. Pakasalan mo ko at ako nang bahala sa lahat. Hindi kaagad sumagot si Zoe, pero hindi nawalan ng pag-asa si Chandler. Lalo niyang pinatunayan na karapat-dapat siya sa pagmamahal ng babaeng matagal na niyang pinoprotektahan. Akala ko noon, poprotektahan kita para sa utos ni Mr. Benitez. Pinotektahan kita kasi yun yung utos niya. Hindi ko naman nakalaing gugustuhin kong alagaan ka't protektahan dahil sa malalim na dahilan. Mahal kita, Zoe. Mahal na mahal kita. Kaya, bigyan mo sana ako ng pagkakataon para mapatunayan sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Alam mo, Chandler, ikaw ang paborito kong kaaway. Ikaw ang paborito kong kaaway na ayaw kong mawala. Ngumiti si Zoe. Sa kanya inabot ang kanang kamay niya kay Chandler. I will marry you. Basta tuparin mo yung sinabi mong ikaw na ang bahala sa lahat Namimiss ko na magbuhay prinsesa eh. Hindi na nagdalawang isip pa si Chandler. Isinuot na niya kaagad ang singsing sa palasingsingan ni Zoe. Speaking of buhay prinsesa, ano palang balak mo sa mansyon niyo sa Spain? Matagal-tagal ka na rin hindi nakakauwi doon. Kawawa naman yung mga nagtatrabaho sa'yo doon. Kawawa? Paano naman sila magiging kawawa dito na sila magtatrabaho sa Pilipinas? Talaga? Nanlalaki ang mga matang sambit ni Chandler. Pero paano? Inayos ko na ang tungkol dyan last month pa. Naisip ko kasi na wala nang dahilan pa para bumalik pa ako sa Spain. Dahil nandito na ang buhay ko. Isa pa, wala na akong babalikan doon. Dahil nabenta ko na ang mansyon. Talaga? Bakit hindi mo ako sinabihan? Natulungan sana kita sa pag-aasikaso. Hindi na kailangan. Nagawa ng lahat ni attorney. Siya ang tumulong sa akin sa lahat ng proseso. Para mas mapadali din ang pagbebenta ng mansyon namin doon. Sa katunayan, maayos ng lahat yun. May bago na rin nakatira at hindi lang yun. Dahil lahat ng nagtatrabaho sa akin doon, ipinasundo ko na sa private plane at bukas ang dating nila. Ginawa mo yun? Nakangiting tumango si Zoe. Hindi ko ina-expect na may puso pala talaga ang isang dragon. Nakakatuwa naman. Akala ko dati ay wala. Tumatawa pa si Chandler nang bigla siyang paluin ni Zoe ng malakas sa braso. Aray! Reklamo ni Chandler habang hinihimas ang braso niya. Ikaw hindi porket fiancé na kita, may karapatan ka ng away-awayin at asarin ako. Hindi pa tayo kasal. Pwede pa akong tumanggi. So, hanggang hindi pa tayo kasal, pwede ka pang tumanggi? Pwede pang magbagong isip mo? Proud na tumango si Zoe bago kumpirmahin ang kanyang sinabi. Kaya ikaw, magpapakabait ka hanggang hindi pa tayo kasal. Basic. Masayang nagtawanan ng dalawa. Nang makauwi sila'y masaya rin nilang ikinuwento ang kanilang pagiging engaged. Makalipas ang 1 linggo. Anong sinasabi mo, Yaya Eva? Anong iniimbita sa munisipyo? Magkasalubong ang magkabilang kilay na sambit ni Zoe. Bakit naman ako ipapatawag sa munisipyo?
Hindi ko rin po alam, Senyorita Zoe. Basta tumawag lang po ang sekretarya ni Mayor at pinapapunta po kayo doon. May dress code daw po. Dapat ay puting dress. May dress code pa? At puting damit pa talaga ha? May lunch meeting pa ako with business partner. Ipagpapalit ko ba yon para sa imbitasyon ni Mayor na hindi ko alam kung may mapapala ba ako? Senyorita, sige na po. Sandali lang naman po yun eh. Paniguradong hindi po kayo maiinip. Nako, Yaya Eva ha. Siguraduhin mo yan ha. Sisisantahin talaga kita. Nagsimula na mag-asikaso si Zoe. Nagpaganda rin siya ng bongga at isinuot ang pinakamaganda niyang puting dress. Pagpunta niya sa munisipyo ay natagpuan niya doon si Chandler. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi mo sa akin na maaari ka pang umatras at magbago ang isip mo hanggat hindi pa tayo kasal? Ito na, gumawa na ako ng paraan para makasal na tayo kaagad. Wala nang plano-plano. Siraulo ka talaga. Nagbibiro lamang ako noon. Pwes ako, hindi ako nagbibiro. Papakasalan talaga kita dito ngayon. Pero church wedding sana ang gusto ko or beach wedding. Hindi problema yun. Papakasalan kita sa lahat ng lugar na gusto mo. Basta ngayon, pakasalan mo ako dito. Tumawa na lamang si Zoe. Kitang-kita niya kasi ang dedikasyon ni Chandler na panindigan ang mga sinabi nito sa kanya. Matapos ang seremonya, "Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano," ani Mayor Lubigan. Masaya niyang binati ang bagong kasal. "Maraming salamat po at napagbigyan niyo ako, Mayor. Wala na pong palag itong asawa ko dahil kasal na po kami ngayon." Nako, maliit na bagay yan, Chandler. Basta ikaw ang humiling kahit nanginginig pa. Humagalpak ng tawa si Chandler bago siya sumagot. "Tara po sa mansyon, Mayor. Magsasalo-salo po tayo doon. Naghanda na po kami ng makakain." Naku, gustuhin ko man, marami pa akong gagawin dito. Kaya humayo na kayo at magpakarami. Ani ni Mayor. Nang lisanin ng dalawang munisipyo, ay dumiretso sila sa mansyon. Ngayong kasal na tayo, hindi ka na makakatanggi pa. Sa akin ka na at hindi ka na pwedeng humindi. Ikaw binabakuran mo ko kaagad. Nakangiting sambit ni Zoe. Aba syempre, papakawalan pa ba kita ikaw na yan? Pilyo kata. Umiling na lamang si Zoe habang tinitingnan ng asawa niya. Matapos ang kanilang kasal, ay pinagtulungan nila ang pagtataguyod ng mga kumpanya ng ama ni Zoe. Maswerte siyang hindi masela ng kanyang pagbubuntis, kaya nagagawa pa rin niyang tumulong sa kanyang asawa. "Zoe, kapag nakapanganak ka na, magpapakasal tayo ulit. Gusto kong ma-enjoy mo ang kasal mo na walang dinadala na kahit na ano. Gusto kong maging masaya ka sa araw na yun. Tsaka na tayo magpakasal kapag 2 taon na ang anak natin. Para nakakapaglakad na. Gusto kong anak natin na magiging ring bearer sa kasal natin. Kung yan ang nais mo, yan ang masusunod." Nakangiting sambit ni Chandler. Makalipas ang ilang buwan ay nanganak na nga si Zoe. "Congratulations, Mrs. Soriano. Lumabas na ang malusog at triplets niyong anak." "Maraming salamat, Dok. Papangalanan ko po itong 2 lalaki na Zack at Xander. Habang ang munting prinsesa ko ay papangalanan kong Zebi." "Napakagandang pangalan po yan, Mrs. Soriano." Masayang bati ng doktor. Matapos ang panganganak ni Zoe, ay lalong naging matatag ang pagsasama nilang mag-asawa. Sinong mag-aakala na ang masungit na senyorita ay mahuhulog at mamahalin ang bodyguard niya? Walang hanggang pasasalamat talaga ang palaging sinasabi ni Chandler dahil sa buhay na natatamasa niya sa tulong ni Zoe, ang asawa niya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento. If you like the story, please don't forget to like, comment, and subscribe for more wonderful stories. Maraming salamat!